Mga Chinese officials ng isang Pogo Hub, inireklamo ng mga kapwa Chinese. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kabar June Samson. Kabar June. Sa Department of Justice ang 7 Chinese na dating empleyado ng ni-raid na Pogo Scam Hub sa Pasay City para maghain ng mga karagdagang reklamo laban sa mga kapwa nila Chinese opisyal ng kumpanya. Nakasaad sa reklamo ng 7 dayuhan ay binubugbog ng mga amo nila sa Pogo firm na Smartweb Technology Corporation. Kaugnay niya na inaghain na mga biktima ng mga reklamong forced labor o slavery laban sa mga amo nilang kapwa Chinese nationals. Nabatid na hanggang sa kasalukuyan ay nasa bansa pa ang karamihan sa mga inireklamo, habang ang iba sa mga ito ay dati nang may wanted at may warrant of arrest na mula sa korte. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, June Samson, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Samantala, mga karinderya na nakapwesto sa sidewalk ng Mabuhay Lane sa pulse operasyon ng MMDA. Alam natin ang detaleng yan mula kay Kabar Jason Rubrico. Kabar Jason. Nataranta at nagkukumahog sa pagligpit ng kanilang mga kagamitan ang mga tauhan ng karinderya na ito na nakapwesto sa may sidewalk ng Mabuhay Lane. Punteriya kasi yan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa kanilang clearing operations na halos nauukupan na ang sidewalk sa nasabing kalsada. Layo ng MMDA na maging maayos ang daloy ng trapiko sa Mabuhay Lanes bilang mga alternatibong ruta, lalo na't isinira ang EDSA Kamuning Southbound flyover na tatagal hanggang Oktubre. Pagbibigyan muna namin. Pero sa susunod na balik, tatanggalin na ho namin to. Kasi ito ang nagiging cost ng traffic eh. Pag may kakain, nakaparado dyan. So kung walang tindahan dito, walang paparado dyan. So ngayon no, pagbibigyan namin. Pero next na balik namin, kaya lang wala na puso. Pero katwiran ng may-ari ng karinderya na hindi naman daw sila nagdudulot ng trapiko sa Mabuhay Lanes. Subalit, naiintindihan naman daw nila kung bakit ito ginagawa ng MMDA. Sa kabila niyan, business as usual pa rin sa mga susunod na araw nila dahil dito lamang umaasa ang kanilang mga pamilya. Para-paraan lang, para mabuhay. Ganun naman eh. Itinda pa rin, syempre. Ito yung hanap buhay natin. Ang gagawin natin? Yan nga. Saka bibigyan niya ba kami pagkain pag wala kanyang hanap buhay? Sila man magpapakain sa mga anak namin. Sana man lang, kahit pagbigyan kami dito lang. Kasi hindi naman kami nakakaistorbo. Pag may mga parking naman ng mga sasakyan dyan, nakaharang, inaayos naman dito sa habang nagtitinda kami, nababantayan namin mga anak namin. Kaysa magtrabaho kami, pupunta kami sa wala, kawawa yung mga anak namin. Dapat paunawa natin sa ating mga kababayan na yung kalsada ginawa daan ng sasakyan, yung bangketa ginawa daan ng taong bayan. Kamukha nang nakikita natin kanina, yung mga illegal vendor, nagagalit sila kasi hindi naman daw nakakaabala sa sasakyan. Pero hindi naman ginawa yung bangketa para pagtindahan eh. Ginawa yung bangketa para daan ng taong bayan. Sapul din sa operasyon ang masasakyang iligal na nakaparada sa Mabuhay Lanes. Ang ilan ay natikitan habang ang masasakyang iniwan ng kanilang mga may-ari ay hinatak at dinala sa impounding area. Si Mang Lorenzo na ipapaayos lang sana ang kanyang sasakyan ay naabutan ng MMDA na nakaparada sa Mabuhay Lane. Pero alam niyo pong bawal mag-parking? Alam namin, sir. Ano po yun? Malaki-laki po rin po yung ano yun. Balik, sir. Magkano kaya tubos yun, sir? Hindi ka ata, 1,000 plus. Ano natin, sir? Anong masasabi natin dyan? Wala akong magawa, sir. Naabutan ako ng operasyon eh, kaya Susunod na lang. susunod lang tayo sa batas eh. Doon talaga. Una nang sinabi ng MMDA na kung kakailanganin, aaraw-arawin nila ang kanilang operasyon sa Mabuhay Lanes hanggang sa matapos ang pagkukumpuni sa EDSA Kamuning Southbound flyover. So kailangan lang gawin natin to ng araw-araw sapagkat alam naman natin na sa ngayon ay may road closure tayo, yung flyover sa Kamyas, at kung di natin gagawin to, lalong mahihirapan ang ating mga kababayan natin na bumibiyahe along EDSA. So kailangan maklear natin itong mga alternate road para naman babawasan ang inconvenience ng ating mga kababayan. Umabot sa 17 sasakyan ang natikitan sa Quezon City habang 5 naman ang na-impound. Sa Marikina, nasa higit 60 sasakyan ang natikitan habang 9 ay dinala sa impounding area. Tatagal ng 6 na buwan ang pagkukumpuni sa Kamuning Flyover na isa sa mga tulay na tinukoy ng Japan International Cooperation Agency o JICA na kailangang maayos bilang paghahanda sa The Big One. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico.
SMNI News. May iba pang mga balita, kaso na isang mining corporation pinapatutukan ng DOJ. Alamin natin yan sa pagbabalik. Kabar June Samson, Kabar June. Inatasan ni Justice Secretary Crispin Remulla ang mga prosecutors ng gobyerno na gawin ang lahat ng legal na paraan para maidiin sa kasong pandaraya ang mga opisyal ng Abra Mining and Industrial Corporation. Nauna dyan ay naghain ng kasong fraudulent trading of shares noong 2015 hanggang 2019 sa Department of Justice ang Securities and Exchange Commission na hanggang ngayon ay nakabinbin pa rin sa DOJ. Samantala, nito lamang May 3 ay nagsampa ng 441 counts na reklamo ang SEC ng mga paglabag sa Securities Regulation Code at mga paglabag sa Revised Corporation Code. Bukod pa dyan, ay naghain din ng civil and criminal forfeiture ang SEC para hindi magalaw o ma-freeze ang mga ari-arian ng mga respondents dahil sa paglabag sa Anti-Money Laundering Act. Nag-ugat ang kaso makarahang nadiskubre ng SEC na nawala umano ang mga shares of stocks ng Abra Mining and Industrial Corporation na walang ginawang public offering na nakalista sa Philippine Stock Exchange at sa Philippine Depository and Trust Corporation. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, June Samson, kapartner mo sa Balita Serbisyo. Samantala, paggamit ng nuclear power plant, napapanahon na para mapababa ang sigil na kuryente ayon sa isang mambabatas. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kabar Margot Gonzales. Kabar Margot. Mula 4,000 pesos noong nakaraang buwan ay pumalo na sa 7,000 pesos ang Meralco bill ni Aling Monet ngayon. Yan ay kahit pa nagbawas sila ng ginagamit na appliances tulad ng aircon para magkatipid. Bagamat nagtataka sila, no choice raw sila kundi ang bayaran ito. Kahit naman kami magreklamo, ay tulad yan, magreklamo kami sa Meralco, wala rin naman nangyayari sa reklamo eh. Ganun din, kunyari, imbestigahan, wala rin. Ganun pa rin. Si Pamela naman, inaasahan ng tataas pa ang kanilang bill sa kuryente ngayong buwan, lalo pat nagsimula na silang magpakabit ng aircon dahil sa sobrang init ng panahon. Pero sa kabila nito, hindi niya maiwasan na hindi magreklamo sa dagdag na singil ng Meralco noong Marso. Kasi dati magkano lang ang per kilowatts, nasa 10 pesos lang eh. Ngayon nasa 12 point something, di ko maano, basta mga ganon. Ang laki rin tiras pag nag-consume ka ng 100 kilowatts, kung 10 pesos is 1,000 lang. Eh may point pa, eh di ang laki ng dinagdag, di ba? Ang laki din yun ng 0.20, 0.30, almost, nasa 30 na rin, kulang 13 pesos. Ang laki. Dahil daw napakamahal na ng ating kuryente dito sa ating bansa, ay naniniwala yung iba na baka panahon na para gumamit tayo ng nuclear energy. Ayon sa ilang mababatas, dapat na tayong mag-switch sa nuclear power na matagal ang nakatenga sa Bataan. Sa ngayon ay pasado na sa Kamara ang panukalang batas para sa ligtas na paggamit ng nuclear energy. Ayon kay Pangasinan 2nd District Representative Marco Wangco, mas ligtas gamitin ang nuclear energy bilang electricity source kesa sa coal, gas at langis. Tinutulak nitong gamitin na ng bansa ang nuclear power plant sa Bataan. Naudot lang anya ang paggamit ng bansa ng nuclear sa panahon ni Marcos Sr. dahil sa politika. Meron pong mga tao na politiko na noong panahon ni Marcos Sr. Nag-anti-Marcos, sumipsip po kay dating Pangulong Cory Aquino, nagkaalyado po sila ni Bishop Sok at ni Cardinal Sin, at nagamit po ito ng kasangkapan para ma-demonize ang dating presidente. Siguro po maraming kasinungalingan na nasabi, at that time, misinformation. And siguro hindi po sila maka-atras dyan sa political position na yan. Ayon pa dito na kung gumagana at ligtas namang nagagamit hanggang ngayon ang ibang bansa, ang kanilang nuclear power plant na mas matanda pa sa Bataan ay wala daw dapat ipag-alala ang mga Pilipino sa paggamit ng Bataan Nuclear Power Plant.
Sa bahagi ng mga negosyante, suportado ni Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated o FCCCII President Cecilio Pedro ang paggamit ng nuclear, lalo pat hindi naman kakayanin daw ng bansa paggamit ng renewable source gaya ng solar energy dahil sa napagkamahal nito. Walang pag-asa for solar because it's so expensive and we need so much space to put up the electrical or the solar panel to supply energy. Plus, sa gabi, pag walang sunlight, tapos tayo, no? Walang electricity. So the only option that is open, that is cheap and safe. Proven na yan eh. Nuclear power is proven to be safe in many parts of the world. Everybody is going into it. Ang panukala para sa paggamit ng nuclear energy ay nakabinbin pa sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Ang maganda, ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, ay mas may interes ang mga senador ngayon na pag-usapan ang paggamit ng nuclear energy dahil sa giyera na nangyayari sa Russia at Ukraine kung saan apektado ang gas supply doon. Ayon dito, mas mura ang nuclear energy kung ikukumpara sa ginagamit na Alright, balikan na lang natin ang balitang yan ni Kapartner Margot Gonzales maya-maya. Samantala, sa iba mo ng mga balita, Philippine National Police may nakuha ng magandang lead kaugnay sa nasabata 1.4 tons ng shabu sa Batangas. Alamin natin yan kay Kapartner Paul Montibon. Kinumpirma ng PNP na mayroon na silang magandang lead mula sa nasabat na 9.6 billion peso na halaga ng shabu sa Batangas noong nakaraang buwan. Ito ang tinura ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo sa panayam ng media sa Campo Crame. Pero gaya pa rin ng dati, patuloy ang pagkiusap ng pulisya na hindi muna nila ito isa sa publiko hanggat hindi pa natatapos ang kanilang investigasyon dito. Kausap po natin yung taga Calabarzon po, tuloy-tuloy pa rin po yung kanilang case build up at may mga magaganda pong lead po na kukuha po sila but yung ating pong regional director po ng Calabarzon ay nag-request po na hindi muna po sila magbigay dahil may mga magaganda po sila at pinipursu po ng magandang lead. Paglilinaw ng PNP, wala namang dapat na ikainip ang publiko dahil ilalantad din nila ang development sa kaso sa mga susunod na araw. In the coming days po ay makapagbigay po sila ng substantial and significant update with respect nga po doon sa seizure ng large volume of drugs dyan po sa Alitagtag, Batangas. Hanggang ngayon, iisang suspect pa lang ang nasa kustodiya ng mga otoridad na may kinalaman sa illegal na droga na ito. Tila malabo rin sa ngayon ang pagkakakilanlan ng sinasabing persons of interest dahil sa mga ginagawang pagsisiyasat sa kaso. Batay sa pinakahuling datos ng PNP, nasa 2 persons of interest ang kanilang iniimbestigahan ngayon, bagamat wala pa ring linaw kung ang mga ito ay may direktang kaugnayan sa kaso. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News. Sunshine News Blast. Samantala, sinopla ng Philippine National Police or PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang pahayag ni dating Senator Antonio Trillanes IV na may isang mga retirado na dating aktibong pulis na nagbabalak na patalsikin sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang reaksyon ng PNP Chief makaraang isiniwalat ni Trillanes ng maraming pulis umano ang nananatiling tapat umano sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang panayam kay Marbil, sinabi nito na wala katotohanan ng mga pahayag ni Trillanes at sa katunayan ay nananatili silang tapat sa saligang batas. Katunayan anya ay maging siya ay nabiktima ng disinformation o fake news dahil sa mga lumakalat balitang tatapyasan na umano niya ang mga benepisyong ibigay ng sa mga pulis. Bagay na taliwas naman sa kanyang mga ginagawa, ngayong hanay ng mga pulis ay bibigay ang angkop at nararapat na benepisyo para pataasin ang moral ng mga ito. Una nang sinabi ng PNP Chief na kinausap niya mismo ang kanilang mataas na opisyal at tiniyak ang mga ito sa kanya na kanilang katapatan sa konstitusyon
kaya hindi kailangang magsagawa ng loyalty check sa kanilang hanay.